Huminto ang mga bida para magtanghalian dahil malapit na sila sa Zootopolis City. Tinignan ni Max ang mapa sa kanyang Pokénav at nakitang halos isang araw na lang ang layo ng lungsod mula sa kanilang kinaroroonan. Naghahanda ng tanghalian si Brock habang nag-aapoy naman sa determinasyon si Ash na makipaglaban para sa kanyang huling badge. Habang pinapansin ni May at Max kung gaano kasigasig si Ash, lumabas si Snorunt mula sa kanyang Pokeball at gumamit ng Icy Wind para palamigin si Ash. Pinagtatawanan ni Max si Ash nang may marinig siyang boses. Tumakbo si Max patungo sa pinagmulan nito habang nagtataka naman sina May, Ash, at Brock kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ni Max ang isang sugatang Ralts. Lumapit siya sa mga bida dala si Ralts at nilunasan nila ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Max na medyo malamig ang katawan ni Ralts, kaya binigyan siya ni Brock ng sopas para ipainom dito. Tumanggi si Ralts, ngunit kinumbinsi ito ni Pikachu na inumin ang sopas. Gumaan ang pakiramdam ni Ralts matapos inumin ang sopas. Ipinakilala ni Max ang kanyang sarili kay Ralts at sinabi na malamang ay naramdaman nito ang kanyang saloobin kaya ito humingi ng tulong. Lumapit si Snorunt dito, kaya tumalikod si Ralts sa takot. Pinagalitan ni Max at Ash si Snorunt, ngunit gumamit si Snorunt ng Icy Wind sa sombrero ni Ash at sa salamin ni Max bago ibinalik ang mga ito, kaya sobrang nalamigan sina Ash at Max. Natawa si Ralts sa nangyari na nagpapahiwatig na mas mabuti na ang pakiramdam nito. Sinabi ni Brock na dapat nilang dalhin si Ralts sa Pokemon Center dahil may lagnat pa rin ito. Sumakay si Ralts sa likod ni Max na siyang magbubuhat dito. Nagtanong si May kung makakaya niya ito, ngunit sumagot si Max na aakuin niya ang buong pananagutan kay Ralts. Nakita ng Team Rocket si Ralts at napansin ni Jessie kung gaano ito ka-cute, ngunit iginiit ni James na mas maganda pa rin ang kanyang Chimecho. Iminungkahi ni Meowth na dapat ibigay si Ralts sa boss dahil gigisingin ito ang boss ng marahan at poprotektahan ito mula sa mga nanghihimasok gamit ang safeguard at psychic, at maaari pa nitong patulugin uli ang boss gamit ang hypnosis. Kaya naman, nagplano silang hulihin ito. Tumakbo ang mga bida patungo sa pinakamalapit na Pokemon Center, ngunit nakatagpo sila ng isang lalaki, si James na nagbabalat kayo, na nagsabing nahanap nila ang kanyang Ralts. Nakita ni Max na nagtatago si Ralts mula sa lalaki na may kasamang Gardevoir at Kirlia, sina Jessie at Meowth na nagbabalat kayo. Sinabi ni Brock sa lalaki na may sakit si Ralts, kaya dadalhin nila ito sa Pokemon Center. Hiniling ng lalaki na makuha si Ralts, ngunit nakita ni Max na natatakot si Ralts sa lalaki, na sumagot naman na naapektuhan na ng lagnat ang isip ni Ralts. Nagkamali ng pagtayo si Kirlia, o si Meowth na nagbabalat kayo, kaya naghinala na rin si Ash at tiningnan niya ito sa Pokédex, na nagbunyag na ito ay si Meowth, na labis na nainsulto sa description matapos marinig sa Pokédex na natutulog lang daw siya sa halos buong araw. Narinig ni Jessie ang bahagi tungkol sa kakayahan ni Meowth na mangolekta ng mga barya, kaya sinumbatan niya ito dahil hindi nito ginagamit ang kakayahang iyon para hindi sila magutom. Nalaman na ng mga bida na nakatagpo lang pala nila ang Team Rocket na agad namang bumigkas ng kanilang moto. Inilabas ni Jessie si Dustox na gumamit ng whirlwind sa lahat. Inilabas ni James si Cacnea at iniwasan ang yakap nito bago ito utusan na gumamit ng pin missile, ngunit nagawang iwasan ng mga bida ang atake. Nangako si Max na poprotektahan niya si Ralts habang inatake naman ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt. Nakuryente ang Team Rocket, ngunit nagamot sila sa pamamagitan ng Heal Bell ni Chimecho. Inilabas ni May si Combusken na umatake gamit ang Fire Spin, ngunit pinawalang bisa ito ng Whirlwind ni Dustox. Inilabas ni Jessie si Seviper na umatake gamit ang Poison Tail, ngunit kinontra ito ni Pikachu gamit ang Iron Tail. Gumamit si Cacnea ng Pin Missile, ngunit inilabas ni Brock si Ludicolo na sumagot naman ng Razor Leaf. Napansin ni Max na lalong nanghihina si Ralts at napagtanto ni Brock na mas malala ang sakit nito kaysa sa simpleng sipon. Gumamit si Dustox ng Psybeam, umatake si Seviper gamit ang Poison Tail at sumugod si Cacnea gamit ang Needle Arm, ngunit humarang sina Pikachu, Combusken, at Ludicolo para saluhin ang mga atake. Sinabi ni Ash kay Max na kailangan na nitong pumunta sa Pokemon Center dahil sinabi naman nito kanina na siya ang may pananagutan kay Ralts. Sinuportahan ni na Brock at May si Max sa paniniwalang makakaya nito ang gawain. Kaya naman, tumakbo palayo si Max kasama si Ralts. Para pigilan ng Team Rocket, gumamit si Snorunt ng Icy Wind at tumakbo para sundan sina Max at Ralts. Gayunpaman, ibinalik ni Wobbuffet ang atake gamit ang Mirror Coat, kaya hindi naging yelo ang Team Rocket. Napansin ng Team Rocket na nakaalis na sina Max at Ralts, kaya sinabi sa kanila ni May na hindi masyadong maganda ang kanilang paningin. Nagalit si Jessie sa insulto, kaya inutusan niya si Seviper na gumamit ng haze, na nakagulo sa mga bubuwit. Tumakbo si Max kasama si Ralts at nahabol sila ni Snorunt. Tumatakbo na rin ang Team Rocket para makuha si Ralts.
Naramdaman ni Max na lalong nanghihina si Ralts, kaya inilapag niya muna ito sa lupa para magpahinga. Nakakita siya ng ilang berry at ibinigay ang mga ito kay Ralts para kainin, ngunit wala na itong sapat na lakas para kumain. Nagsimulang umiyak si Max dahil naramdaman niyang nabigo siyang dalhin sa tamang oras si Ralts sa Pokemon Center, ngunit napansin niyang dumating ang Snorunt ni Ash. Binalot ni Snorunt ang mga berry sa yelo, kaya inilagay ito ni Max sa tela at inilagay sa ulo ni Ralts bilang pampalamig. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Ralts at kinain na nito ang mga berry. Sa kabilang dako naman, naglalakad sina Ash, Brock, at May, at nag-aalala si May para kay Max. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ash at Brock na huwag mag-alala dahil baka nasa Pokemon Center na si Max sa oras na yun at nagpapahinga. Tumakbo sina Max at Snorunt patungo sa Pokemon Center, ngunit hinarang sila ng Team Rocket. Hiningi nila si Ralts, ngunit isinumpa ni Max na hinding-hindi niya ito hahayaang mahulog sa kanilang maruruming kamay. Tinakot ng Team Rocket si Max, ngunit biglang may gumamit ng Psychic sa Team Rocket at pinatalsik ito palayo. Nakita ni Max at Snorunt ang isang Gardevoir at isang Kirlia na nag-teleport sa kanilang harapan. Gustong kunin ng mga ito si Ralts, ngunit sinabi sa kanila ni Max na may sakit ito at kailangan pang magamot. Nakipagtalo si Snorunt kay Kirlia, habang ipinapaliwanag naman ni Max na kailangang mapagaling si Ralts. Gumamit si Kirlia ng Psychic, ngunit nakita nilang gumamit si Ralts ng Safeguard para protektahan sina Max. Nahulog si Ralts sa mga kamay ni Max pero hindi pa rin pumayag si Kirlia. Gayunpaman, pinigilan ni Gardevoir si Kirlia at pareho nilang binigyan ng pagkakataon si Max na gamutin si Ralts. Nagpasalamat si Max kina Kirlia at Gardevoir na agad namang nag-teleport palayo. Ginugol ni Max at Snorunt ang natitirang bahagi ng araw sa pagtakbo at ng gabi na, nakarating na sila sa Pokemon Center. Habang ginagamot si Ralts ni Nurse Joy, dumating sina Ash, May, at Brock. Nagsimulang umiyak si Max at mahinahong kinomport siya ni May na sinasabing nagawa niya ang kanyang tungkulin gaya ng ipinangako niya. Nagantay silang lahat hanggang umaga nang lumabas si Joy mula sa kwarto at sinabing maayos na ang lagay ni Ralts. Pumasok si Max sa kwarto at nakita ang malusog na Ralts. Iniulat ni Joy na may pulmonya o pneumonia si Ralts at hindi na ito nakaligtas pa kung nahuli itong dumating ng kahit isang oras man lang. Ipinagmalaki ni Ash at May si Max matapos mapagtantong na iligtas nito si Ralts ng mag-isa. Tumingin si Max kay Ralts at ipinaliwanag na kailangan na nitong bumalik kina Kirlia at Gardevoir. Lumabas si Max at tinawag sina Gardevoir at Kirlia, ngunit walang sumasagot. Sa pagkakataong ito, dumating sina Jessie at Meowth na nagbabalat kayo, ngunit alam ni Max na peke ang mga ito. Galit na galit si Max at iginiit na ang totoong Kirlia at Gardevoir ay hinding-hindi hahayaang mahulog si Ralts sa mga kamay ng Team Rocket. Labis na natakot sina Jessie at Meowth at sinabi ni Max kay Ralts na patalsikin sila palayo gamit ang Psychic, na ginawa naman ito, habang nagagalit sina Jessie at Meowth dahil hindi nila kasamang tumalsik si James. Sinubukan ni James na tumakbo palayo, ngunit ang totoong Gardevoir at Kirlia ang humarang sa kanya, at pinatalsik din siya palayo gamit ang Psychic. Lumapit sina Gardevoir at Kirlia kay Max na nagsabing nagawa niya ang kanyang ipinangako. Kaya naman, binitiwan na ni Max ang kamay ni Ralts upang makasama na sila nito. Lumapit si Ralts kay Max para yakapin siya na nagpapahayag na gusto nitong sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Max na hindi ito maaari. Gayunpaman, nangako siya na babalik siya kapag mas matanda na siya at naging isang ganap na trainer. Nag-teleport palayo sina Gardevoir, Kirlia, at Ralts. Narinig ni Max si Ralts na sinabing gusto nitong mangako siya na babalikan niya ito, at sinabi ni Max na tutuparin niya ang kanyang pangako. Naglalayag ang mga bida patungong Sootopolis City. Plano ni Ash at Pikachu na makuha ang huling badge mula sa gym dahil pareho silang determinadong walang makakapigil sa kanila. Matapos maglayag sa loob ng kuweba, napansin ng mga bida na napakaganda mismo ng lungsod. Gusto pa rin ni Ash ang huling badge dahil ipinaalala ni Brock na ang Sootopolis City Gym na lang ang humaharang sa kanyang daan patungo sa Hoenn League. Napansin ng mga bida ang mga paputok at tumakbo ang lahat patungo rito kahit na gusto nang makipaglaban ni Ash sa gym. Dumating sila sa labas ng isang gusali, kung saan nagbibigay ng talumpati ang alkalde. Binanggit niya na ang gym leader na si Juan ang tumulong sa kanila sa pagpapatayo ng gusali. Dumating si Juan sa entablado at ikinaway ang kanyang mga kamay, habang sumasabog ang tubig pataas sa kalangitan na lumilikha ng isang bahaghari. Yumuko si Juan bilang paggalang at nagpasalamat sa papuri ng alkalde, subalit sinabi sa lahat na ang kanyang mga Pokemon ang dapat purihin, si Sidra, si Gorbis, si Azurill, si Lovedisk, si Wailmer, si Goldeen at sa huli, si Milotic. Namangha si May sa ganda ng anyo ng mga Pokemon ni Juan, kabilang na si Milotic, at naisip na maaaring maging isang mahusay na coordinator si Juan.
Ginamit ng mga Pokemon ang Water Gun at Bubble Beam na nagpabighani sa lahat sa kanilang pagtatanghal na lumikha ng isa pang bahaghari. Namangha ang mga manunood sa pagtatanghal. Nagpasalamat ang alkalde kay Juan para sa pagtatanghal, ngunit may narinig silang kakaibang tunog na nagmumula sa Team Rocket. Gayunpaman, humanga sina Juan at ang alkalde sa boses ni Chimeco, at inisip ni Juan ang mga artist ng Team Rocket. Binalaan ng mga bida si Juan na sila ay mga magnanakaw, isang katotohanan na kinumpirma naman ng Team Rocket. Sinabi ni Juan na nakakapanghinayang para sa mga Pokemon tulad ni Chimeco na maging magnanakaw lang. Nagpakawala ang Team Rocket ng isang lambat na naglalabas ng kuryente para pahinain ang mga water Pokemon. Lumapit ang mga bida para tulungan siya, ngunit sinabi ni Juan sa kanila na huwag mag-alala dahil ipinagtatanggol na ng kanyang Tentacruel, Gorbis, at Barboach ang kanilang sarili at ang iba pa. Inatake ni Milotic ang lambat gamit ang Iron Tail na nagpalaya sa lahat at pagkatapos ay pinatalsik nito ang Team Rocket palayo gamit ang Twister. Humanga si May dahil tinalo ni Milotic ang Team Rocket sa pamamagitan ng isang atake lang, habang namangha naman ang mga manunood dito. Tinanong ni Juan ang mga bida kung bago sila sa bayan, kaya kinumpirma naman nila ito. Ipinakilala ni Ash ang kanyang sarili at humiling ng isang gym battle na tinanggap naman ni Juan. Namangha si May sa pagtatanghal ni Juan na tila ba nasa isang contest. Natuwa si Juan na marinig iyon at ipinaliwanag na isa rin siyang coordinator noon. Nakakuha si Juan ng 5 ribbon, lumahok sa Grand Festival, at nanalo ng Ribbon Cup kasama si Milotic at ang iba pa niyang Pokemon. Pinalaki niya ang kanyang mga Pokemon na kumilos at umatake ng may kagandahan tulad ng ginagawa niya, sa pag-iisip na dapat ay may kaunting sining sa lahat ng bagay, maging sa mga laban o sa kanilang anyo. Nagtanong si Brock kung bakit mga water Pokemon, kaya sumagot si Juan na ito ay dahil sa kanilang pangangatawan at sa kanilang kahinaan laban sa mga ataking kuryente. Nagulat ang mga bida, ngunit ipinaliwanag ni Juan na ang pinakamabisang paraan para mapansin sa contest ay dapat lagi kang malapit sa panganib ng pagkakamali. Sinabi niyang natutunan niyang hintayin muna ang atake bago dumipensa at magbigay ng utos sa huling sandali. Upang makamit iyon, naniniwala si Juan na kailangan ng isang perpektong ugnayan sa Pokemon. Sinabi niyang ang magawa ang mga bagay na yun sa tuwing siya ay lalaban ay ang kanyang layunin. Sinabi ni Max kay Ash na mukhang mahirap talunin si Juan, ngunit sinabi ni Ash sa kanya na mayroon din siyang sariling mga diskarte at mithiin na nais niyang ipakita. Natuwa si Juan sa determinasyon ni Ash at sinabing umaasa siyang makita ang sining ng pakikipaglaban nito. Pagkarating sa mansyon ni Juan, binati si Juan ang kanyang mayordomo. Ipinakilala ni Juan si Ash sa mayordomo na ang pangalan ay Sebastian at siya ring referee ng gym. Sa isang swimming pool gaganapin ang labanan, at ipinaliwanag ng mayordomo ang mga patakaran, ang unang round ay isang double battle, habang ang mga susunod naman ay 3-on-3, at si Ash lang ang tanging maaaring magpalit ng Pokemon. Napagtanto ni Brock na nais subukin ni Juan si Ash sa iba't ibang sitwasyon dahil sa dami ng mga patakaran. Ipinaliwanag ni Juan na bago pumasok sa Hoenn League, kailangang iakma ng trainer ang kanilang estilo ng pakikipaglaban sa mga bagay tulad ng tubig. Nagsimula si Juan sa pamamagitan ng paglalabas kina si Leo at si King, habang si Ash naman ay kina Pikachu at Snorunt. Nagsimula si Pikachu sa pamamagitan ng pag-atake kay si Leo gamit ang Thunderbolt, ngunit pinrotektahan ito ni si King gamit ang Horn Drill at ibinaling ang atake patungo kay Snorunt. Medyo napinsala si Snorunt, ngunit kaya pa rin itong lumaban. Namangha sina Brock at Max na nagawang takpan ni Juan ang kahinaan sa pamamagitan lamang ng isang atake, habang napansin naman ni May na ginawa niya ito ng may estilo tulad ng ginagawa niya noon sa contest. Minaliit ni Juan ang ataking iyon, kaya pinagamit ni Ash si Pikachu ng Thunder. Muli, ginamit ni Seeking ang Horn Drill upang ibaling ang atake, ngunit sa pagkakataong ito, pinrotektahan na ni Pikachu si Snorunt. Umatake si Leo gamit ang Blizzard na nagpayelo sa lahat, bagaman hindi naapektuhan si Snorunt. Sinamantala ito ni Snorunt sa pamamagitan ng paggamit ng Icy Wind upang pigilan ang atake at isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak. Inatake ni Seeking at si Leo ang malaking tipak ng yelo gamit ang Hyper Beam at Aurora Beam para wasakin ito. Tumalon sina Pikachu at Snorunt sa mga maliliit na tipak ng yelo, gumamit si Pikachu ng Iron Tail at umatake naman si Snorunt gamit ang Headbutt. Habang naiwasan ni Pikachu ang Aurora Beam ni si Leo, natalo naman si Snorunt ng Hyper Beam ni Seeking. Nagkomento si Juan na bagaman malikhain ang ginawa nilang pagtalon sa tipak ng yelo, sa tingin niya ay medyo mapanganib ang naging hakbang na iyon. Samantala, sa panig ng Team Rocket, nagbalat kayo si James bilang si Juan, dahil plano nilang atakihin ang kanilang mga kaaway. Balik sa gym, inilabas ni Ash si Corphish, na gumamit ng Bubble Beam. Sumisid sina Seeking at si Leo, kaya nabigo ang atake. Nagpakawala si Leo ng Aurora Beam at umatake si Seeking gamit ang Horn Attack.
Umiwas si Pikachu habang hinawakan naman ni Corphish si Seeking sa sungay nito. Ginamit ni Seeking ang horn drill na nagpaikot kay Corphish bago ito itapon sa tubig. Mabilis na gumamit si Pikachu ng Iron Tail kay Seeking habang gumamit naman si Silio ng Aurora Beam, ngunit hindi ito umabot. Dahil dito, natalo si Seeking ng atake ni Pikachu. Gayunpaman, nag-surf si Pikachu sa ibabaw ni Corphish sa pool. Tinangka silang pigilan ni Silio gamit ang Ice Ball, bagaman pinrotektahan ni Corphish ang kanyang sarili gamit ang Harden. Inulit ni Silio ang kanyang atake, habang ginamit naman ni Corphish ang Vice Grip upang wasakin ang bola ng yelo. Binalaan sila ni Brock na lalong lumalakas ang Ice Ball ni Silio sa bawat pagkakataon na ginagamit ito. Inulit ni Silio ang atake at dinurog naman ni Pikachu ang yelo gamit ang Iron Tail. Sa ika-4 na pagkakataon na nagpakawala ng Ice Ball si Silio ay tinamaan na sina Pikachu at Corphish, habang nagulat naman si Ash dahil nagamit ni Silio ang atake sa napakabilis na paraan. Sinabi ni Juan kay Ash na mahusay ang pagsasanay sa kanyang mga Pokemon pagdating sa bilis at kagandahan. Ginamit ni Silio ang Ice Ball sa ika-5 pagkakataon, ngunit sinagot ito ni Pikachu ng Thunder. Hindi nadurog ang bola ng yelo, kaya ginamit ni Pikachu ang kanyang buong lakas upang madurog ito. Nagulat si Juan, habang tumakbo naman si Corphish at gumamit ng Crab Hammer, na tumalo kay Silio at nagpatalsik dito sa pader. Nagdiwang sina Pikachu at Corphish, habang namangha naman sina May, Brock, at Max na nagawa ni Ash na makuha ang tagumpay na ito. Pinuri ni Juan si Ash para sa ganoong mga taktika at sa pagiging medyo malikhain. Sa isang sandali, nagbago ang anyo ng lugar ng labanan at naging isang lupain na may maliit na lawa. Inilabas ni Ash si Grovyle at inilabas naman ni Juan si Love Disc. Nagsimula si Grovyle gamit ang Bullet Seed, ngunit sumablay ito dahil sa bilis ni Love Disc at gumamit si Love Disc ng Water Pulse. Umiwas si Grovyle at gumamit ng Leaf Blade upang umatake. Umiwas si Love Disc at gumamit ng Sweet Kiss na nagpalito kay Grovyle at naglagay sa tagumpay ni Ash sa alanganin.